ayon sa Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay -27 na lang. Mhm. Grabe yan ha. Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon Naku. at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kaysa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan yung o ibalik kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya, tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Yun. Malaking panghihinayang yan para sa akin kasi alam natin na nanggaling sa napakataas na trust rating nung nanalo si BBM, no? Nung 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ng ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na -27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na ah, parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking kalala na korupsyon, ano. Grabe So talaga. yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man ako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At yun na nga mga kababayan, nakita nyo naman po kung gaano na ang isinadsad ng trust rating nitong si Pangulong Marcos mga kababayan. At ibig sabihin po niyan, marami na ang mga kababayan natin na hindi na wala nang tiwala nga po dito kay Pangulong Marcos mga kababayan. Samantalang ito pong ating mahal na Vice President na pilit nilang ginagawa ng paraan para maalis sa kanilang landas nananatili pong mataas ang kanyang trust and approval rating mga kababayan. At sa bahagi ng video na ito mga kababayan ay panoorin po natin ang naging pahayag nitong si Congressman Marcoleta. Magandang araw po sa lahat po ng nandito sa pagtitipon dito sa Liwasan. Ako po ay wala pong official na role dito sa pagtitipon dito. Ako lang dito ay nakasuporta. Dito lang po ako sa backstage at sumusuporta sa mga organizers. Wala pong official na bahagi dito sa pagtitipong ito. Kung ano pong masasabi nyo sa mga tao na kahit umuulan, bumabaha sa kamanhinaan, pinilit pa rin po nilang maka-attend dito? Opo. Siguro damang-daman nyo na yung galit at puot ng mamamayan na kahit bumubuhos ang ulan at napakalakas, talagang wala pong makakapigil sa kanila para magsagawa ng ganitong pagtitipon para maparating nila ang kanilang hinaing sa ating gobyerno. Pero po may mga iba na in support sa kay Senator Marcoleta yung rally na to. Anong masasabi po nila? Siguro isa na rin po yung sa nagpaigting ng mga pagkilos na to, yung pagkaka-aresto po kay Senator Marcoleta. Maaring nakaano po yun, nakapagpagalit lalo sa ating mga mamamayan dahil tila garapalan na po lumalabas po na lahat ng tumutuligsa at pumupuna sa mga galaw ng ating administrasyon kanilang iniipit, ginigipit. At ito nga po yung samut-saring mga kaso at asunto ang kanilang inilalakip sa ating mga leader. Kumusta po si Senator ngayon? Maayos naman siya at nagpapagaling. Papagaling naman siya. Kagaling ko lang po doon nung ilang araw. Opo. Paano nakaka-cope ngayon yung pamilya ko natin? Mahirap talaga ng ganito at kinakaya po namin na araw-araw binibisita po namin siya hanggat maaari para ipakita ang aming pagmamahal at suporta sa kanya.
Opo, at hindi naman po siya pinababayaan ng mga kapulisan doon. Mabait naman po ang ating mga kapulisan doon sa PNP General Hospital. Saka na bisita niyo po ba may pinapakabot sa Senator sa bayan? Hinihintay ko nga kung magpapadala siya ng mensahe. Okay. Siguro maya-maya po baka meron siyang ipadalang mensahe o liham para sa mga dumalo ngayong pagtitipon na to. Grabe talaga yung ginawa nila dito kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Talagang ginawa nila ng paraan para mawala sa eksena. Ito nga pong impeachment na ginagawa nito kay Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman natin na magaling sa mga argumento pagdating sa mga legalidad at sa batas itong si Senator Marcoleta. Kaya sinikap nila na talagang mawala siya doon sa eksena. Dahil siguradong pag itong si Senator Marcoleta na yung nagtatanong, lalabas ang mga totoo at kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa mga testigo na kanilang ipepresenta. Kaya masyadong halata ang ginawa nilang ito laban dito po kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Meron po ba kayo mensahe sa mga publiko ngayon after po nangyari kay Senator? Wala naman po, ako po nakikisuporta lang po dito sa pagtitipon. Wala po akong official na bahagi o role dito sa rally na to. Gusto ko lang pong makita yung mga kalagayan po ng mga rallyista. Yun lang. Okay naman po. Salamat po sa inyong pagtatanong at malasakit. Bakit po kayo nag-join ngayon dito? Wala, gusto ko lang makasama yung mga kababayan po natin sa ganitong mga pagtitipon. At wala, parang magbibigay lang po ng moral support. Moral support sa kanila. Yun lang po. Kayo po, may panawagan kayo. Anti-corruption daw po itong rally. Opo, ako po yung nakikiisa sa kanila, sa kanilang panawagan. Opo. Hindi po natatapos yan hanggat hindi po talaga nalalagay sa justisya ang totoong mga may sala sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. How's your father po? Okay na po, he's coping. Kaya nagpapagaling po siya. Nagpapagaling. Ano po yung mensahe niyo sa mga tao sa may Ano po? para mapalabas natin? Ayun po, naghain po kami ng mga motion para po tugunan ng, o pakinggan ng ating mga korte. May mga motions po tayong inakain. Sir, may mensahe po ba yung kayo sa publiko na itinapon sa inyo? Grabe talaga, no? Tatingin natin dito, mga kababayan, itong mga nasa likod nitong pagpapakulong nga po dito kay Senator Marcoleta. At pati na rin po sa mga sumusuporta at kaalyado nga po ng mga Duterte. Lalong-lalo na po yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Sa tingin ko, hindi na nila iniisip yung kanilang mga kahihinatnan pagdating sa politika. At dito nga po sa ginawa naman nila dito kay Senator Marcoleta, sa tingin natin, mga kababayan, hindi na nila inisip dito kung sila'y mananalo sa mga darating pang mga halalan dahil wala kinalaban na nila ang samahan nga po na sumusuporta dito kay Senator Marcoleta at maging nga po sa mga Duterte. Alam naman natin na napakalaking faktor ng boto ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo pagdating nga po sa election. Pero hindi na nila inisip yon dahil ang importante lang sa kanila ngayon ay mawala talaga sa landas itong si Vice President Sara Duterte. Dahil alam nila na kapag ito ay nanalo ay siguradong mauungkat lahat ng mga katiwalian na nangyayari o ginawa nila sa kasalukuyang panahon, mga kababayan. Kaya yun na lang yung kanilang priority sa ngayon, ang maalis itong si VP Sara sa kanilang landas. Pero ang problema ay kung maalis talaga nila, kung sila ay makagawa ng paraan para ito ay maalis, meron pa namang mga papalit, meron pa namang mga alternatibo para tumakbo at Duterte pa rin ang siguradong pipiliin ng taong bayan. At sa bahagi nga po ng video na ito, mga kababayan, ay panoorin naman natin ang naging pahayag nitong si Mayor Baste. Mayor Baste, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo today, sir? Okay lang. Mayor Baste, meron po ba kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir? Isa lang ang masasabi ko, mahirap talaga intindihin ang kilos
ng gobyerno kung bakit may mga taong nakukulong ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Para hindi na humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, they will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Sir, on a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President. For what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Yun. Talaga yun. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. Sir, ano po yung reaction ninyo doon sa bago-bago lang na natapos ng INC rally na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino na-extend pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country? Balik ka doon yung pangutan namin. Okay, Ano po yung reaction niyo, sir, doon sa INC? INC rally? Hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And hindi naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I do not know. Sir, marami, I have no comment. sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na in the event sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? We let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Hasol yun. Sir, lastly, on a different matter, pinayagan po ng trial chamber na ang prosecution mag-go through sa mga possession ng papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Kasi na makita, may dala akong papa. Yung brief. Utang na sa nilaing makita. Diha. Sir, just to conclude, do you have a message to the Filipinos? Well, probably, balik lang tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala akong problema sa amin. Tingin nyo, wala talaga silbi ang konstitusyon natin. Wala kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami as elected representatives that will uphold the mismong konstitusyon na pero tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin.
they are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang Goal main reason ng impeachment na yun. Sir, on behalf of the Filipino community all over the world, we are steadfast in our support. Laban lang, sir, nandito kami sa inyo. Duterte! At dito naman mga kababayan, panoorin natin itong napaka-hinding mga pahayag nitong si Attorney Vic Rodriguez. Talakayin po natin yung mga naganap ngayong unang linggo ng impeachment trial, Monday, Tuesday, and Wednesday. At ito nga po ang aking pananaw. Mayroong dark shadow of doubt Yun. dyan po sa impeachment court bilang isang institusyon, bilang isang korte. Ano ho? Ano ho ba muna yung shadow of doubt? Yung shadow of doubt ho, ito po yung it blocks clarity, it blocks hope, hinaharang nito. Yung clarity, hinaharang nito, pinalalabo nito yung pag-asa, pinalalabo nito yung tiwala. Bakit? Tatandaan ninyo, bumigay si Sherwin Gatchalian, bumigay nung Lunes, unang araw ng impeachment trial, bumigay na si Sherwin Gatchalian. Isinuko niya yung kanyang pagiging Senate President / presiding officer ng Senado. Bawal po iyon, malinaw po iyon sa ating saligang batas. At dahil dito, nagkakaroon ngayon ng very dark shadow of doubt sa legitimacy, not of the impeachment court per se. The impeachment court was validly constituted. Malinaw po yung pagkakabuo ng ating impeachment court. Ang meron pong dark shadow of doubt ay yung legitimacy ng presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero. Bakit? Balikan po natin yung kaganapan ngayong linggo. Noong unang araw ng impeachment trial, bumigay agad si Sherwin Gatchalian. Bumigay si Sherwin Gatchalian at kanyang isinuko yung bahagi ng pagiging Senate President. Isinuko niya kahit pa mayroong mariing objection o pagtutol na inilalahad si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi niya pinagbigyan na ito ay magpaliwanag. Linagare, sinagasaan, Renale Road. At pinaalalahanan pa siya ng kanyang kulig o kasamahan sa Senado, si Senator Judge Alan Peter Cayetano, na sana'y tandaan mo ang kanyang pakiusap kay Senate President Sherwin Gatchalian that this is your Senate presidency. What legacy would you want to be remembered or what legacy would you want to make out of your being a Senate President? Gusto mo bang maalala ka ng taong bayan na isang Senate President na natsope, bumigay, umiwas, tumakas sa iyong pananagutan bilang presiding officer ng impeachment court? Kanya ngayon, meron Nagmukha tuloy siyang parang palamuti lang dun sa katabi siya ni pero wala naman siyang masyadong ganap. Hindi nga siya halos nagsasalita eh. pong duda doon sa mga naging ruling ng presiding officer. Bakit? Sapagkat nung Lunes kasama natin si Attorney Israelito Bobettorion, naghain ang base po dito sa ating existing petition for certiorari and prohibition. Matagal na pong na-file yun. Buwan pa po ng Abril, I believe. At yun nga ho ay kini-question natin yung tinanggal po yung constitutional guardrails doon sa ginawang pagdinig sa mababang kapulungan sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho nakapag-issue ang Korte Suprema doon ng temporary restraining order. Subalit, live pa po yung kaso, buhay pa. Docketed po iyon, if I am not mistaken, it's E-05546 na nakabinbin po ngayon sa Korte Suprema. So ito yung ating pamagat, a dark shadow of doubt. Ito po yung maitim na ulap na bumabalot dito sa legalidad ng pagtatalaga
kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Balikan nun natin yung kaganapan nitong buong linggo. Nung Lunes, maagang bumigay si Sherwin Gatchalian. Sinuko niya yung bahagi ng kanyang mandato bilang Senate President na maging presiding officer lang naman ng impeachment court during the impeachment trial. Kanya nagbunsod ito ng pagfa-file o paghahain namin nung Lunes ng very urgent manifestation with motion. Ano po yung ating hinihiling doon? Sapagkat nailagay, it has placed in serious doubt itong legitimacy of the authority of the presiding officer of the impeachment court during the impeachment trial. And we are referring to the authority of Chis Escudero. Bakit? Alam ho ninyo, malinaw sa ating saligang batas na diskurso na natin dito, balikan lang ho natin ng kaunti. Yung Article 11, Section 6, malinaw dyan na tanging kapag ka ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang ang nasasakdal o binibistahan ng impeachment court, yan lang ang tanging pagkakataon kung saan ang Chief Justice ng Republika ng Pilipinas at hindi ang Senate President ang magiging presiding officer. Pero kahit presiding officer ang Chief Justice, during the trial of an incumbent President of the Republic of the Philippines, wala siyang bilang, hindi siya maaaring bumoto. Ngayon, nadiskurso na rin natin dito yung Constitutional Commission deliberation, records number 42, taong 1986, araw ng July 28. Malinaw yan, July 28, 1986. Nagkaroon ng debate, deliberasyon diyan sa Constitutional Commission sa pagitan ni dating COMELEC Commissioner or Chairman Munsod at ni dating Chief Justice Davide. Naisa nang magpanukala ni Chief Justice Davide na linawin yung una niyang pananaw na mayroong vacuum doon sa artikulong ating pinag-uusapan ngayon. Subalit tumugon agad si Constitutional Commission Delegate Munsod. Sinabi niya hindi na kinakailangan. Malinaw doon sa kanilang binubuong saligang batas noong taong 1986, July 28, during their deliberation. Nandyan po yan, nasa records po yan ng Constitutional Commission Deliberation, record number 42. Malinaw ho yan, July 28, 1986. Sinabi niya hindi na kailangan, malinaw na. Tanging pagbibista sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang na hindi magiging presiding officer ang Senate President. Magiging Chief Justice ang presiding officer. Nasaksihan natin yan nung panahon ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. So malinaw, in all other trial of any impeachable officer, it should be the Senate President who shall be the presiding officer and no other, to the exclusion of all other senator judges. Mali yung ginawang pagsuko, pag-iwas, pagtakas ni Senator Judge Sherwin Gatchalian sa kanyang katungkulan bilang presiding officer. Malinaw yan. Malinaw na malinaw yan. Hindi maunawaan, hindi lamang ako, kung hindi malinaw sa mamamayang Pilipino, ano pa ba ang ginagawa ng isang Senator Judge Sherwin Gatchalian katabi ng presiding officer? Wala lang, palamuti. Total, sinuko mo. Iyong kapangyarihan mo, yung mandato mo, yung iyong duty and obligation to be the presiding officer. Bumaba ka na lang doon sa mesa mo. Doon ka na lang. Nakakaasiwa eh. Nakakaasiwa. Pero hanga ka rin naman dito kay Chis Escudero. Kumuha ng PA, Senate President pa. Yan si Chis Escudero. Makikita natin, walang ginagawa eh. Hindi nagsasalita, hindi pwedeng mag-rule. Naglilista siya na sino maingay.
No? Dapat doon na lamang siya sa baba. Baka maaari pa siya makapagtanong doon, tataas siya ng kamay, i-recognize siya ng presiding officer. Subalit, hindi nga po ito constitutional. Yung ginawa niyang pagsalin ng kanyang obligasyon at kapangyarihan bilang presiding officer, ito po'y paglabag na malinaw sa ating saligang batas. Malinaw ho yan. The Constitution is our fundamental law. Pag sinabi yung fundamental law, lahat ng batas ay dapat alinsunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Ba't kasi nauso yung ano na yun, bendalo eh. The spring cannot rise above the source. Ang pinakamataas na batayan pagdating sa batas ay ang ating saligang batas. Hindi maaaring gumawa ng kahit anong batas o panukala ang kahit na anong legislative body, Senado man, Kongreso man, Provincial Board, City Council, Municipal Board, or Barangay Council, hindi maaaring magpasa ng kahit na anong panukala o kahit na anong regulasyon o kahit na anong batas kung hindi ito sang-ayon o kung lalabas itong higit na mas mataas o makapangyarihan sa konstitusyon, yung ating fundamental law. Ano po yung ating basis? Meron po tayong tinatawag sa ating batas. Ano? Sa ating batas, yung mga troll, makinig lang kayo para meron kayong makuhang kaalaman para pag medyo gusto nyong bumatbat, meron naman kayong konting basihan. Ano? Meron tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Ano naman yung Doctrine of Constitutional Supremacy? Yung Doctrine of Constitutional Supremacy, simple lamang ho yun. If there is any law that conflicts with the Constitution, kahit na anong batas o regulasyon, kahit pa ito ay pag-uutos ng impeachment court, kahit pa sui generis o sui generis ang Korte impeachment court, pagka ang mga pag-uutos nito bangga o salungat sa ating saligang batas, ito ay void and has no legal power. It will have no legal authority. That in essence is the doctrine of constitutional supremacy. Tanong, constitutional ba ang ginawang pagsalin ng pagiging presiding officer ng impeachment court ni Sherwin Gatchalian kay Senator Judge Chis Escudero, who is now the presiding officer? No. To my mind, to our mind, yung aking mga colleagues na nag-file ng very urgent manifestation with motion nung Monday, that is unconstitutional. No. Again, because it So, ibig sabihin nito mga kababayan, pag pumabor yung Korte Suprema dito sa pinail ni na Atty. Vic Rodriguez, parang nagsasayang lang ng pera ang Senado sa ginagawa nilang trial kung bawal pala yung ginagawa nila. Maboboid lang yun. Kung gano'n. violated the doctrine of the constitutional supremacy. Meaning, in a nutshell, any law that conflicts with the Constitution is void and has no legal power. It has no legal authority. Naku. Mali yung pagsalin, paglabag na malinaw yan sa ating saligang batas. Ngayon, dahil nga mali yung ginawa, it was procedurally infirm. Meron ngayong a dark shadow of doubt hovering above diyan sa authority ng presiding officer of the impeachment court. Ulitin ko we are not questioning the validity of the constitution of the impeachment court. No. The constitution of the impeachment court is valid and according to the dictates of the Constitution. Walang debate doon. Ang tinatanong namin sa Korte Suprema at hinihiling namin sa Korte Suprema, pahintuin yung pagiging presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero, hindi ang impeachment court. Okay. Ayun pala mga kababayan. Bali, ang kini-question lang pala nila dito yung pagiging presiding officer nitong si Senator Chis Escudero.
Pero dun sa kabuoang trial ay wala naman silang pagtutol. Hindi ang impeachment court. Kung hindi, yung pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero. Bakit? Kasi nga ho, ito'y labag doon sa doctrine of constitutional supremacy. Linabag nito ang malinaw na pag-uutos ng Article 11, Section 6 of our Constitution at kapag ka inatras pa ho ninyo, malinaw doon sa deliberation ng Constitutional Commission 28 July 1986 base sa kanilang records number 42. Malinaw doon na in all other cases, kapag ka ang dinidinig ay ang kaso ng impeachable officer except that of the President of the Republic of the Philippines, it is the Senate President and no other. No other senator to the exclusion of all other senators. Senate President ang dapat mag-preside. Ito ay kasalanan ni Sherwin Gatchalian. This is not the fault of Senator Chis Escudero. However, meron pang magagawa si Senator Chis Escudero. Kung may delikadesa, pwede niyang i-tackle ito sa Lunes. Kahit mag-caucus silang mga senator judges, tika muna, mayroong nakabinbin na very urgent manifestation with motion diyan sa Korte Suprema, docketed as E-05546. Kini-question yung ang pagtatalaga sa akin bilang presiding officer at mayroong basihan. Yung basihan natin ay yung ating saligang batas at yung deliberation ng Constitutional Commission dated again July 28, 1986. At pag ito'y magpapatuloy, magkakaroon ng patuloy na dark shadow of doubt, malagim, madilim, at maitim na pagdududa ng sambayan ng Pilipino sa legalidad ng pagkakatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer. Shadow of doubt. Ano bang ibig kong sabihin nun? Shadow of doubt, it blocks out clarity, it blocks out hope, it blocks out trusts. Kasi kung mali yung pagkakatalaga sa'yo, mali rin Ginagawa. yung mga naging issuances, rulings at orders mo bilang presiding officer. Pagka nagpatuloy ito, hindi lamang ang depensa, hindi lamang ang prosecution ang nasa panganib dito. The prosecution and the defense are both at a disadvantage unless and until this issue ng illegal na pagkakatalaga sa presiding officer ay maresolba ng ating Korte Suprema. It creates a feeling of uncertainty. Nagkakaroon ng duda. Hindi lamang ang prosecution, hindi lamang ang depensa, bagkus higit pa yung mismong inuusig si Vice President Inday Sara Duterte. At ganon din, tayo, taxpayers, tayong mamamayang Pilipino, magdududa tayo. O nga legal ba yung pagtatalaga kay Senador Chis Escudero? Legal ba yung pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang obligasyon na maging presiding officer? Tatandaan natin, lagay natin sa tamang konteksto, kasalanan ito lahat ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sapagkat nung nagkaroon sila ng botohan, alam naman niyang duly constituted na ang impeachment court. Alam naman niyang magaganap na yung impeachment trial. At alam naman niya na ang trabaho ng Senate President ay maging presiding officer sa impeachment trial ng lahat ng impeachable officers maliban na lamang sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Anong kasalanan niya? Alam mo na eh. Alam mo ng kaakibat ng trabaho at tanggapan ng Senate President yan, pagiging presiding officer ng impeachment trial at ng impeachment court, tinanggap mo pa. Alam mo nang hindi mo kaya yung hamon. Alam mo nang hindi ka equipped. Wala kang hindi lamang karanasan, di bali na yung karanasan makukuha mo yan bilang Senate President. Pero wala kang kakayahan na maging presiding officer. Alam mo yan
Ramdam mo yan at nasa diwa mo yan. Alam mo yan, pero tinanggap mo pa rin. Meron pa siya mga statement nung simula na handa raw siya na maging presiding officer. Kung handa ka, dapat gumawa ka ng ruling na hindi ka pumapayag na magkaroon ng botohan para sa bagong presiding officer bukod sa katauhan ng Senate President. Ano? Yan yung dapat nating tutukan, mga kababayan. Ngayon, pagka mayroong shadow of doubt, it creates a feeling of uncertainty, again, both to the prosecution and the defense, especially yung inaakusahan, yung inuusig, si Vice President Inday Sara Duterte at tayo, taxpayers, we are shouldering the cost of the daily, Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi naman natitigil yan, yung hearing lang. Yung trial proper lang ang nagre-recess, pero tuloy ang trabaho ng impeachment court ng Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tayo ang pumapasan. Tayong taxpayers ang nagbabayad niyan. Maano ba naman na bigyan tayo ng isang pagdinig na naaayon sa saligang batas? Ano ho? Sapagkat yung inuusig, bukod sa second highest official of the land, lahat po dapat dito ay naayon sa saligang batas. Not only that the accused or the subject of the trial in the impeachment court is the second highest official of the land, siya lang naman ang kaisa-isa na halal na opisyal ng Republika ng Pilipinas na ginawaran ng mahigit sa 32 milyong boto ng mamamayang Pilipino. 32 million votes ang iginawad dito ng mamamayang Pilipino. Tapos gagawa tayo ng isang pagdinig na labag sa ating saligang batas. Yes, I am questioning yung pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero. Hindi sa impeachment court. Nandyan yan, trabaho ng Senado yan eh. Pag sumampa yung articles of impeachment, wala silang pwedeng gawin. Hindi sila pwedeng umiwas. Kagaya ng pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang trabaho bilang presiding officer. Hindi pwedeng umiwas ang Senado na mag-constitute bilang impeachment court. Hindi kagaya ni Sherwin Gatchalian na umiwas, na tsope, na bahag, natakot, iniwasan, tumakas sa kanyang responsibilidad, hindi para sa kanyang sarili o hindi para sa mamamayang Pilipino na maging presiding officer ng impeachment court. Baka naman yun ang utos, kaya wala silang magagawa. Kahit siguro sa sarili niya, kaya niya, baka meron nag-utos na hindi nila maintindihan. Malinaw yan. Ngayon, hanggat hindi inaaksyonan ng Korte Suprema itong aming very urgent manifestation with motion, no? Dahil ang layunin ng aming very urgent manifestation with motion, ang layunin lamang ho nito ay to preserve the constitutional integrity of the impeachment process every step of the way. Litin ko ha, ang aming layunin sa pagsasampa o paghahain ng very urgent manifestation with motion, questioning the legality, the constitutionality, the validity ng pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer at pag-iwas, pagtakas, pagtanggi ni Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Ang aming layunin lamang dito ay to preserve the integrity of the impeachment court and of the impeachment trial and of the impeachment proceedings every step of the way, and to prevent the trial from proceeding under a presiding officer whose authority, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang legality and legitimacy remains under serious and unresolved constitutional challenge. We are challenging yung kanyang authority. Litin ko kasalanan ito lahat
ni Sherwin Gatchalian. Kung hindi siya natsope, hindi siya naduwag, hindi siya natakot, hindi siya umiwas, hindi siya tumakas sa kanyang responsibilidad na maging presiding officer ng impeachment court during the impeachment trial, hindi sana kami naghain ng very urgent manifestation with motion. Ngayon, At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa mga issue na ating napanood, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Okay, maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.